kapatid, nandito na naman uli si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction po dito sa napanood ko po na na namimiss natin po sila Bandam, si Junjun, si Kuya GR, at ito nga si Oliver na nung nandyan kay Daddy Frankie talaga ay nakakatuwa po dahil sila po ay may kanya-kanya pong gusto sa babae. Ito nga napanood ko nga ito sa kay Boss GB na interview niya dito sa tatlo, kay Bandam at kay Kuya Oliver at kay Junjun. At si Bandam naman po yan ay gaya-gaya din po yan. At ito po ay paririnig ko lang po sa inyo yung sinasabi ni Kuya Oliver about sa kanyang gustong babae. Diba? Pakinggan po natin. Mayaman. Mayaman. Matandang mayaman? Ha? Ano gusto mo? Yung bata? O yung Medyo matanda po, matanda po, hindi masyadong mabata. hindi masyadong bata. Gusto mo yung medyo may edad na? Mga anong edad? Mga 40 din. 40 din. Alam niyo po mga kapatid, si Oliver, napatawa talaga si Ate Pili si Boss GB dahil naririnig ko po yung tawanan nila dyan. Na si Kuya Oliver gusto niya daw sa isang babae maganda, mayaman, at wag po masyadong bata. Mga 40 years old lang, sabi niya, di ba? At nakakatuwa po yung mga ganito po, yung na umpisa pa lang yan, na naroon na po yung nagkakagusto sila. Alam na nila bumabalik na ang kanilang dating kaisipan. Ano po? Ito po. Ganon din ang gusto mo, mga edad, mga 40. John, maghanap ka rin ng mapapangasawa mo? Gusto Ayan. mo rin? Oo? Gusto mo rin? Maghanap ka rin ng mapapangasawa mo? Opo daw. Anong gusto mo sa isang babae? Mabait. Mabait. Bukod sa mabait, ano pa? Ha? Seryoso. Pusang galing, no? Alam niyo po, si Kuya Junjun daw, mabait at seryoso sa buhay ang gusto niya daw na mapangasawa. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa mga usapan na ito, alam natin po si Kuya Junjun na tahimik lang. Pero sa ngayon po sa interview kung gusto niya rin daw mag-asawa, ang gusto niya daw ay mabait at seryoso sa buhay. Ibang klase din si Junjun. Ano po? Yung mga katangian po talaga ng inahanap na ngayon ng mga kalalakihan, yun po ay nasabi ni Junjun. Diba? Ibig sabihin po, magaling na sila. Unti-unti na nila po na naiisip yung mga buhay nila na gusto nilang mangyari. Diba? Ayan po. Seryoso, ayaw mo nang hindi seryoso seryoso na babae. Gusto mo yung totoo. Galing. Tingnan mo, si Kuya Junjun nasasabi yung ganung bagay. Ikaw, Bandam, anong gusto mo sa isang babae? Ay, hindi mataray. Hindi mataray. Mabait ang tawa ko. Tandang dadalita, mabait. Tahimik pa. Si Kuya Oliver naman, anong gusto? Maganda. Ha? Maganda. Maganda. Bukod sa maganda, ano pa? Mabait pa. Mabait. Bukod sa mabait. Mayaman. Mayaman. Why si Kuya Oliver ha? Matandang mayaman? Ha? Ano gusto mo? Yung bata? O yung Medyo matanda po, matanda po, hindi masyadong mabata. hindi masyadong bata. Gusto mo yung medyo may edad na? Mga anong edad? Mga 40 din. 40 din. Ay, Ganun din ang ayos gusto na, mo, ha? mga edad, mga 40 years old. Ano yun? Black beauty o maputi o maitim o ano? Maputi. Maputi. Bukod sa maputi, ano pa? Di ba? Alam niyo po mga kapatid, yung mga sinasabi po ng iba, talaga pong maganda po yung gusto ng tatlo, no? Na nagkakaisa po talaga sila na talagang nakakatuwa po. Namimiss ko po talaga si Bandam, si Kuya Oliver, na magkakasama sila, si Junjun. Kahit po hindi sila yung ano tawag doon, si Junjun po, tahimik lang po talaga yan. Na nakikita natin. Pero nakakamiss sila, no po, mga kapatid. At si Kuya Oliver nga po, ayan po, oh.
Nakakatuwa po siya. 'Di ba? Libra. Ako din. Ito din, ano? Gusto kong yung babae ko, mayaman, maraming pera, tapos Maraming pera. Mga mukha na kayong pera. Pag huwag kang ganun. yung bahay na, mga ganyan po. Si Bandam talaga ay mga mukhang pera na daw, sabi ni Boss JB. Pangit yun, Bandam, yung mukhang pera. Ha? Pangit yun, mukhang pera. Gusto ko yung, Yun. Sino bang kinumusta mo? may makikilala ko. Sige. Palag sa Hindi. palag sa Sino ba yung hinihintay mo, Kuya Libar? wala pa akong nakilala. Wala ka pa nakilala. Wala pa daw Kung siyang sakaling nakilala. May gustong magpunta dito at magpakilala sa'yo. Meron ba? Oh, kung mayroon nga. Kung hindi mabuti. Wow, Oh, asawahin mo. wow, kung mayroon na magpakilala, di mas mabuti. Teka lang. Yung kantang to para sa kanya. Yung pupunta rito. Oh, sige. Ipakita mo yung kanta mo. Ayan mga kapatid, sayang talaga ang kalagayan ni Kuya Oliver kung hindi po talaga yan maaalagaan ng kanyang mga kapatid. Nakakamiss po talaga ang mga beneficiary dati ni Daddy Frankie na ayun nga, nagkawatak-watak na sila na hindi natin alam kung ano na po yung kalagayan nila, si Junjun at si GR at si Bandam, dahil nga nung huli natin na nakita po, napanood kay Daddy Frankie na nakipag-ugnayan na rin po daw yung pamilya ni Bandam. Sana po ay yun na nga na nakuha na at sila na po ang bahala kung kanino nila yung gusto po na paalagaan si Bandam, dahil si Bandam po may isip po yan na mas gusto niya kay Daddy Frankie dahil nalilibang po siya dahil naisasama nila Daddy Frankie sa scout at binabalikan ang mga beneficiary. Kaya pinasilip ko ulit sa inyo mga kapatid yung nakaraan na talagang napakasaya po ng mga beneficiary ni Daddy Frankie sa puder niya. Dahil inaalagaan sila, napapakain ng sa tama at napapagamot. At higit sa lahat po, yung pag-aalaga ni Ate Peli. Doon po ako humanga talaga kay Daddy Frankie dahil tinuring nila yung kanyang mga beneficiary na si Junjun, si Kuya JR, si Oliver, si Bandam na tunay na pamilya. Kahit nga si Mami Rochelle nandoon sa Makati, pagdarating po yan, grabe po ang dalang mga pasalubong na prutas. Talagang napapakain, naalagaan po talaga mga kapatid. Ngayon, namimiss ko po talaga si Bandam kung nasaan na po. Dahil isa po si Bandam na plinano po natutulungan talaga ng mga sponsor. Dahil natutuwa po sa kanya. Maraming natutuwa po kay Bandam. Nasaan na ngayon si Bandam? 'Di ba? Ang katanungan po, ano na po ang kalagayan ni Kuya Junjun at ni Kuya GR? Namimiss ko po silang panoorin. Lalong-lalo na po si Bandam. Kaya sana po mga kapatid ay muli natin masilayan po ang mga beneficiary dati ni Daddy Frankie. At ayaw na nga ni Daddy Frankie din na mangimasok dahil iniiwasan niya talaga po yung problema. Yung issue. Dahil po dito sa mga nangyari, 'di ba? Kaya nakakamiss po talaga na sana po ay ibinalik na lang kay Daddy Frankie kung nandyan lang din naman po na hindi man po talagang maalagaan mabuti. Ibalik na lang kay Daddy Frankie dahil alam natin po na maganda naman po ang kalagayan ni kay Daddy Frankie, yung mga beneficiary ng sila Junjun, Kuya GR. At wala naman pong naging problema, At hindi naman po siguro kabawasan sa DSWD yung pag-aaruga dahil hindi naman po sila nababanggit noon that time. Nabanggit na lang, nagka-issue na lang po ang DSWD yung gaya na po na may nakialam na po, 'di ba?
At ito, yung alam ko po itong issue na to na talagang napansin lang po ng DSWD nung na-interview po ni Karen Davila po si Daddy Frankie, pero wala naman pong masama doon dahil pinahayag lang po ni Daddy Frankie kung ano po yung kabutihan na ginagawa niya po bilang isang charity vlogger, di ba po? Hanggang dito na lang po, suportahan na lang natin po si Daddy Frankie at ang kanyang team, lalong-lalo na si Mami Rochelle Vlog po, Aling Rochelle Vlog. At siyempre naman po, pakiyakap na rin po si Malo de los Santos na patuloy po tayong magsusupport kay Daddy Frankie. At kung ano po yung mga kabutihan na ginagawa natin, ipapahayag po natin yan. Gaya po ng mga viewers na bias din, na below the belt din po kung mag-comment, yan po ay gagawa tayo ng reaction dyan. Pero more po ng kabutihan. Sabi nga po, sa 100 po na viewers, isa lang po yan dyan na below the belt kung mag-comment. At marami pong salamat talaga sa mga viewers na talagang alam nila ang kwento po ng buhay ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Para tayo ay makapag-comment about po kay Kuya Oliver, ay panoorin po natin simula-simula po bago tayo po magsalita ng bobo. Marami pong salamat at I miss you so much po dito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, kaya po ito ay na-reactionan ko. Ayan, suportahan po natin. Boss GB po, yan kapatid po yan ni Daddy Frankie. At lahat po na team ni Daddy Frankie ay suportahan natin. Marami pong salamat at shout out po kay Boss Nolly Vlog. Ayan, suportahan natin po sila dahil isa po silang tumutulong sa mga kababayan natin na mga mahihirap. At Team A1, shout out po sa inyong lahat. We love you so much, mga kapatid. Mahal na mahal ka namin.